Ito yung tinatawag natin mga mapanirang kapangyarihan ng immoralidad. May asawa, may third party, walang asawa, may concubinage, may adultery, marami pa pong ginagawa. Ako hindi nagpapatama dahil lahat naman tayo ay makasalanan. Pero ito po yung tinuturo sa banal na kasulatan na kung saan ang kalinisan, lalo na po ng marriage, okay, sa bahagi ng ating mga pamilya, ay dapat na napapaloob dito. Mapanirang kapangyarihan ng immoralidad, ang pita ng laman, ang sumisira ng buhay. Ito hindi lang para sa mga mag-asawa. Kahit ikaw ay single, ito, kabataan. Marami sa mga kabataan natin, they don't even know what is the value of morality in our life. Ikipagtalik sa murang edad ng hindi, walang basbas ang Panginoon. Okay? Nakikipagtalik kung kani-kanino na kung saan ay nasa banal na kasulatan sa parehong sex o yung iba pang mga gawain na hindi kalugod-lugod sa laman ng Panginoon. Ito ang mga pita ng laman na sumisira ng ating buhay. Tingnan niyo po ang nakasulat sa Korinto 6:18. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nanga sa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Sinisira mo ang buhay mo, sinisira mo ang kautusan ng ating Panginoon. Hindi po ba, kung babalikan natin yung istorya ni Haring David, si Haring David, nasa kanya na lahat ang kayamanan, power, everything. Ngunit sa isang iglap, nasira ito dahil sa kanyang isang maliit na pagtingin kay Bathsheba, na kung saan si Bathsheba ay may isang asawa na sundalo, ay nagkaroon siya ng pagnanasa. At anong ginawa ni David ng panahon na yon? Mayroon siyang authority, mayroon siyang power, mayroon siyang kayamanan. Nakuha niya si Bathsheba. At ang masakit doon, naging kasangkapan pa si David upang ang asawa niya ay ipadala niya sa giyera at doon ay mamatay. Napakalalim ng kanyang kasalanan dahil lamang sa pagnanasa ng laman. Mere desire, small desire. Kung pababayaan natin sa buhay natin, ito ay isang magiging malaking kasalanan. Lahat naman po tayo ay nangangarap na kung saan ay maski ako, nangarap ako na isang magandang asawa, mabait na asawa. Gusto natin talaga yung pag pinakilala natin asawa natin, talagang lahat ng hahanga sa atin. Kung nakuha mo na yung maganda mong asawa, hindi ka pa nakontento. Nagnasa ka pa, walang tigil na pagnanasa sa paghahanap ng mas maganda. Nagkaroon lang ng konting, ang tawag po dito, kunot. Ang asawa, pinalitan na. Malapat po ba yun? Walang tigil na pagnanasa sa kasiyahan, kaya yung pita ng laman ay nagtutulak sa atin ng kapahabakan. Sa Roma 13:14 po, kundi bagkus, isakbat ninyo ang Panginoon Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan ninyo. Malinaw po. Huwag ninyong paglaanan. Huwag yung bigyan ng pagkakataon na ang kasalanan ito ay maging laman ng ating mga isipan. Sapagkat ang laman ay patuloy na nakikipaglaban
laban sa Espiritu ng Diyos. Ito po yung sinasabi ko na kung saan ay ito na may tinatawag ng pita ng laman. Kaya mga kabataan po, dapat alam nyo, gabayan natin kung kailan, saan na magiging kapakipakinabang sila at hindi sila magpa-violate ng anumang kautusan na mayroong paglabag sa sobrang pita ng laman. Ang kalawang deadliest sin, yung tinatawag natin pita po ng ating mga mata. Ang pita naman po ng mga mata na kung saan ay nauupol ay isa rin kung nangyayari sa atin sa ngayon. Ito yung tinatawag na pagiging materialism ng bawat isa sa atin. Yung greed. Ano ba yung Tagalog ng greed? Pagnanasa na sobrang katakawan. Sobrang kasakiman o pag-iimbot. Yan po ay bahagi ng tinatawag nating mga lust of the eyes o pita ng ating mga laman. Hindi po masama na kung saan. Hindi masama ang bawat isa sa atin na maghangad na magkaroon ng isang bagay. Pero ang nakakalungkot po kasi, kapag binigay na ng Panginoon ang mga pangangailangan natin, hindi natatapos. Hindi tayo tumitigil sa paghahangad, pagkuha, pag-gain ng mga material things sa ating buhay. Kung minsan inaagaw yung oras natin, na nabibigyan natin ng priority yung mga sarili natin to gain material things and yet lose our time in serving our God. Naghahangad pa tayong angkinin ang mga bagay kung minsan na hindi para sa atin. Pansinin po ninyo ito sa Ecclesiastes 5:10. Siyang umiibig sa pila ay hindi masisiyahan sa pila. O siya nang umiibig sa kasaganahan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Balikan po natin yung istorya ni Akan sa panahon sa Babylonia po noon. Si Akan na kung saan ay isang may mataas na katungkulan at nung panahon niya po ay mayroon siyang kakayahan na kunin yung lahat ng magagandang mga material things, gold, silvers, at kung ano-ano pa na kung saan ay the moment na nakaakit sa kanyang paningin ay kinukuha niya po. Kung itutuloy po natin ay basahin niyo ang kanyang istorya sa Joshua 7:21. Hindi siya nakontento at hindi siya po ay lahat ng makita niya ay kanyang kinukuha. Kung kaya ang kanyang pagnanasa sa karangyaan ay isang hangarin na kung saan ay nais mong kunin ang lahat ng mga kayamanan sa mundo. Napaisip na naman po ako. Ako ay taga Cavite, taga Bacoor, taga Dasmariñas. Madalas napapag-usapan natin, sino ba si Villar? Kilala nyo naman siguro si Villar po, kayong mga taga Cavite. Kakalungkot po, may Villar City na tayo ngayon. At hindi lang po dito sa Cavite yan, Luzon, Visaya, meron po yan, at Mindanao. Ano ba ang kailangan mo pag nilibing ka? Gaano bang kalaki ang paglilibingan mo? Kailangan mo ba ng isang city para makuha mo ang kabuuan ng Pilipinas? Kakalungkot po. Parang hindi magugunaw ang mundo at mawawala lahat ito.